Sa kabila nga po ng pagiging undefeated ng Team USA sa nakaraang exhibition games, hindi pa rin naman sila nakakasigurado kung madali nilang makukuha ang gintong medalya sa darating na Olympics. Sa katunayan, mismong si Austin Rivers na ang nagsabi na kung talent lang naman nga daw ang pag-uusapan, wala nga ni isa mang team sa Olympics ang kayang pumantay sa kanila. Ngunit hindi rin naman ibig sabihin wala ng team ang may kakayahang tumalo sa USA. Gayong ang pinakamalaking challenge dito ay ang natural na chemistry ng kanilang kalaban. Yes mga idol, dyan nga sila posibleng madali at matalo sa Olympics. May ilang mga analyst na rin naman ang aminado na meron ngayong at least dalawang team ang may kakayahang patumbahin at sabayan ng USA. Ito nga ay ang Germany at ang Canada. Well, kahit man pareho nilang tinalo ang dalawang team na ito, hindi na rin naman sila nakakasigurado kung manatalo muli nila ito kung sakali mang magkaroon sila ng rematch sa knockout stage ng Paris Olympics. Bago yan, ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Sa kabilang banda, isa nga po mga idol, kahit man napakatalentado at napakalalim ng kasalukuyang lineup ng USA, may hinaharap para naman silang malaking problema sa chemistry since madalas silang nagkakamali sa mga ginagawang play sa opensa. Masyado rin naman silang nagkakapaan pa sa depensa na siyang rason bakit nakakasabay sa kanila ang kalaban. Maliban dyan, hindi rin naman nga ganun kahanda ang coaching staff ng USA, lalo na si Coach Steve Kerr sa ginagawa nilang rotation. Sa katunayan, marami pa ang nakapansin sa pagbangko nila kay Tyrese Haliburton laban sa Team Germany. Yes mga idol, unti-unti na nga pong nababawasan at natatanggalan ng playing time sa nakalipas na laro. Kaya hindi na naiwasan pa ng ilang mga fans na mabigla sa ginagawang ito ni Coach Steve Kerr kay Haliburton at marami sa kanilang naniniwala posibleng hindi ulit ito makapaglaro sa kanilang unang laban kontra sa Serbia, gayong maaaring mag-focus na lamang si Coach Kerr kay Stephen Curry at LeBron James bilang point guard. Sa kabilang banda, simula nga po nang mag-umpisa ang off-season ay ang Utah Jazz na nga talaga ang isa sa mga teams na kinakausap ng Lakers patungkol sa gagawing trade since isa nga sa kanilang mga target dito ay makuha si Lauri Markkanen. Sadyang naputol o nahinto lamang nga ang kanilang negosasyon matapos hindi pumayag si Rob Pelinka sa mga hinihingi sa kanila ng Utah Jazz. Ngunit ayon sa ibinulgar na balita ngayon, nagkaroon na naman ng re-engagement ang front office ng Lakers at ng Utah Jazz kung saan inoffer muli dito ni Rob Pelinka sina D'Angelo Russell, Christian Wood, Cam Reddish at isang future first round pick kapalit si Lauri Markkanen. Subalit tinanggihan muli ito ni Danny Ainge dahil mas gusto nga po nitong makuha sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura at Austin Reeves at isang future first round pick at ipapalit nga po ni Danny Ainge sina Lauri Markkanen at Colin Sexton. Yes mga idol, kung sa Warriors hinihingi ni Danny Ainge sina Brandon Podziemski, Jonathan Kuminga, Moses Moody at ilang future first round pick kapalit si Markkanen, ganyan rin naman nga ito kagahaman sa Lakers kung saan balak nga talaga nitong ubusin ang kanilang mga key player. Kaya dahil dyan mismong si Rob Pelinka na ang tumanggi sa proposal na ito ng Utah Jazz at nakapagdesisyon na hindi na lamang dito makipag-trade pa. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.